Hi guys, kakagising ko lang. Kasi mag-isa na naman ako. Pag nagpupunta ako dito mga sa lahat ng bahay nila, bali, nagtatlong araw yun lang ako mahirapan sa mga deep cleaning. Kasi yung mga basic lang yung mga ginagawa ng mga ano nila. Merienda tayo. Ang dami ng bang mangga sa Egypt. Sa bagay kahit dun sa Doha, mahilig sila sa mangga. Pero mas marami talaga dito kasi maraming nagbibigay sa kanila. So kahapon nag-lunch ako. Tuwing kakain ako ng kanin, nag-ano rin ako. At ang lalaki pa, oh. Hindi to Indian mango, ha. Ibang klase rin ng mangga. Nahin ko na lang bago kainin kasi madudumian ng kamay dito. Tapos ang tamis pa ng mangga dito. Dapat naman yung medyo umasim-asim. Kaya ko yung, iniwan ko doon yung tarang dami pa pero kaya ko yung malambot sobra. Tapos sila iba sila pag kumain ng mangga. Alam yan ng mga ng mga nakakapunta ng minute. Iba sila kumain ng mangga talagang sip-sip na sip-sip guys. Mamaya anin ko muna yun kasi tuturo. Sa bagay hindi naman masyadong matigas yung Dati nang ginagawa ko lang, parang Pinas din ganyan lang. Pero sa abroad, ganyan-ganyan siya, ganyan-ganyan. Tapos ikanon mo siya for kids. At kahit sila, nasanay sila sa ganun. Kapit lang, pag-ano muna ako ng kamay ko. So, naghugas lang ako ng kamay ko para, siya. May kaunting grapes, ang daming grapes doon, ma-sugar. Lahat naman ma-sugar. Yan. Ibang sugar daw ang dulot ng mga fruits. Sabi naman niya kung lalaki kaya kain daw ako ng kain ng mangga. Hindi niya alam na tuwing kakain ako ng lunch. Hinugulan ko. Nag-almusal kasi ako. Ang inalmusal ko is potato with corned beef. Baon ko yun. Kasi hindi ko gusto yung mga karne dito guys. Tsaka hindi ko gusto yung mga order. Sobrang mahal at mahal. Sabi ko ang mister ko noon, kasi bili rin siya ng bili ng mangga noon para sa bata. Pag siyang bili ng mga ganito kasi nakada-diabetic na. Hindi naman daw kasi kumakain ako. Alam nyo ito, ganyan lang. Pero alam nyo sa mga amo, talagang sip-sip hanggang bunot na. Ano ko pang paano nakukuha ng may pinila yung puting-puti na siya talaga. Ganun sila. Mga organic ito, binigyan nila sa alaga ko ng birthday niya. 3 kaming July dito pero never nilang alam ang birthday ko kasi ang mga nasa office nila ang nagre-renew ng ID ko, yun din ang passport ko, hawak ko na. Diba? Pero kumain muna ako ng isang cupcake na yung organic na cupcake na ginawa ng alaga ko kasi hindi na nila pinapansin yung mga sweet na at saka mga cakes ang kinakain. Ako yung gusto ko yung organic. Bago kumain ito kasi kahit prutas ang mga ito, nakaka-diabetic. Hindi lang nakaka-diabetic daw. Pero na-produce hindi ko alam. Basta ang red apple. Basta ang grapes red apple and hindi ko may condition pa yan. Pero pag naman lagi. Ma-acid din ba? Maano sa anong pang mura ko. Nandito pa kami sa New Cairo. Ganito ang New Cairo. Sa room ko. Ganito pa rin sa Alexandria Appendam. Ang sa shock na sa rooftop ako. Hindi ganito ang bed. Dito lang ako sa Alexandria. Nagpapar ko. May green apple doon pero hindi pa kasi gusto ko sana lagyan ng suka. Ang daming apple dito, ang daming cherry doon. Peach. Inuuna namin yung medyo old na. At bukas,
Sa mga amo to talagang sip 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 sip. Nagsambit namin mangga dito eh. Kaya nakakita ako ng Chinese guys. Saging at mga manggang ganun, kinakain din. Hugasan lang ng mabuti. Pati nga balat kasi matamis eh. Parang hindi na kaya ang sikmura ko to. Ang crunchy ng apple dito. Yung binibili ni Dalaga. Makrunchy ang binibili naman ng babae. Parang cotton. Yung dahil ng putas. Dami-damihan nyo guys kasi sa Pinas mahal ang mga prutas. Dito naman sumasakit ang sikmura ko ang asid ko sa prutas. Yan lang. Hello ka-OFW mga kananay, dinner na po tayo at ang aking dinner is tuna salad and ayan, homemade cupcake na organic from my alaga. Homemade yan, ginawa niya guys kasi hindi siya kumakain ng mga cupcakes sa labas. So ako naman, pag may mga natitira dyan or medyo madami-dami ay kumakain din ako at hindi ko kinakain yung mga cakes and some sweets at home, kundi yung mga ginagawa niyang organic kasi napaka-healthy po yung mga nilalagay niya dyan and nakikita ko guys. So ayan, kain na po tayo. Dinner ko po yan. After ako merienda ng fruits, ay dinner ko naman yan ng mga 7:30 kasi syempre matatanda na tayo kaya kailangan na umiwas-iwas kaunti ng rice. Although kung wala naman tayong problema is kahit kumain tayo ng maraming rice. Basta ako, trip ko ngayon yung medyo maasim-asim. So ayan, tuna salad with the lettuce, tomato and the cucumber lang, and then kaunting olive oil kasi yung tunang yan is meron siyang olive oil and then balsamic vinegar po yung ginamit ko guys kasi parang trip kong hindi ko alam, trip ko yung mag-ano-ano ng suka kasi naubos ko na yung organic vinegar dito sa apple cider dito sa Kwan. So ayan, medyo matapang sa lalamunan pero masarap syempre. At saka pasensya na kayo sa boses ko kasi nandito ako sa aking toilet. Ayoko po na marinig nila ako. And then ayan guys, kain po tayo. Sana ka-OFW umakain rin kayo dyan. Saan man sulok ng mundo kayo nagtatrabaho, nakatira, huwag kayong magpapagutom kasi mahirap pag tayo magkasakit guys. Kaya alagaan natin ang sarili natin and then ingat-ingat tayo sa ating mga kinakain kasi sa generation na ito or panahon na ito ay medyo, ang tawag doon, medyo matatapang na yata ang mga pagkain ngayon. Madali na lang tayo nakakakuha ng kung ano-anong mga sakit-sakit na nararamdaman dahil sa mga foods at kung ano-ano dyan na ating nakakain. Kaya konting ingat mga ka-OFW, mga kananay, lalo na tayong mga may edad-edad na kasi mahirap magkasakit guys, lalo na't malayo tayo sa ating pamilya. Although mas mahirap pa rin magkasakit pag nasa Pilipinas ka kasi lahat doon ay gasto. So I think mas okay naman na kahit pa paano kung may maramdaman ka dito sa ibang bansa is mabilis lang makapunta ng hospital and kaunti lang ang iyong babayaran kasi except na may amo kang magbabayad at saka kahit mga freelancers is basta may mga health card is hindi masyadong mahal ang bayad. Hindi kagaya sa Pinas na lahat na lang ay masyadong magasto guys. Kaya lagi tayong mag-ingat sa ating mga kinakain saan man tayo sa iba't ibang bansa mga kananay. So ako, kahit saan ako sa lugar nila or nasa Qatar or sa mga ilang ibang bahay nila dito, ganyan talaga ako kaingat guys. And then talagang inuuna kong aking tiyan
kasi may ulcer ako, and then mahirap magkasakit guys, at saka mahirap mag-work na na nagugutuman guys. So ako, basta pagkain, basta unahin ko ang aking sarili, wala akong hindi ako naghihinay-hinay dyan. So ayan, umiinom pala ako ng konting dyan, may tea yan and fresh milk, kaya yung nasa ibabaw na siya yung fresh milk, and then hindi na siya mainit kasi pinatutok ko sa electric fan. So parang warm coffee lang yan, not coffee, chai halib or tea with milk, ganun. So ayan, masarap naman yung cupcake na yan kasi banana lang yan, and then maraming cinnamon, may coconuts, and tsaka yung chocolate is less sugar, and then mint chocolate. So pag hindi ka talaga sanay sa mga organic and mga homemade na yung mga less sugar or non-sugar ganyan, is medyo pangit ang panlasa mo. Pero pag lagi namang masarap kasi ang kinakain mo at sobrang sugar or maalat or mamantika, is masisira ang ating kalusugan, mga kananay. Kaya ayan, yes, malapit ko nang maubos ang aking salad. Inubos ko talaga yan. Isang cucumber lang naman yan, isang tomato, and 5 pieces of leaves of lettuce. So parang dami-dami naman. And para hindi ako magka-acid guys, kasi syempre medyo maasin yan yung balsamic, kaya ako kumain ng cupcake. So homemade cupcake yan. Pag rin, hindi, umiiwas din ako ng mga cupcake na mga binibili guys sa labas na ang sasarap pero matatamis, at saka pag hawak mo pa lang kumakapit na yung butter or mantika sa kamay mo. So ako, iniingatan ko ang aking health para naman na hindi madagdagan yung mga sakit-sakit dito sa ating katawan or sa ating ovary guys. So ayan, malapit ko nang maubos. Kain na kayo dyan, mga kananay. You can eat whatever you want. Sabi nga nila, hindi puro trabaho ang ating ginagawa, kundi kumain tayo, pagbigyan ng ating sarili, ngunit ingatan.